Okay. So meron tayong pasyente rito. Isang Acer. Tignan natin yung kanyang exact model. Acer EX2519 series N15W4. Hindi na daw nag-open kasi na-stuck to mga kaibigan dahil lang sa sobrang bagal. Sana lang walang masyadong problema. Panatan natin to. Plug in natin. Napakaganda pa. Nakuha lang daw sa cabinet. Kinuha sa baul mga kaibigan. Ito naman tayong extra mga chargers dito. Sa likod to eh. Plug in. No light indicator. Okay, meron. Nagcha-charge naman. Turning on. Oh, umandar naman. Ay, okay. Naalala ko na. Nag-open. Hindi daw nag-open kanina. Pero nag-open niya. Ano to, magic? Okay. Yan. So, nagto-turn on naman mga kaibigan. Yung nga lang, ikot-ikot lang. Okay. Description ni client. Ganito lang. Napaikot-ikot siya. Given, mabagal talaga. So, huwag na nating patagalin. Ang kagandahan, nag-open siya, no? So, tinawagan ko rin si client. Sabi ko, drive problem lang to kung bakit mabagal, no? And syempre, bilang technician, bigay rin natin sa client yung option kung pasok pa sa budget or whatsoever. So, ang in-offer ko dito is hard drive na bago or SSD. Namahalan siya sa SSD, pero na-explain ko rin yung perks syempre. Nasabi ko rin na medyo may kamahalan yung SSD, pero sabi niya para sa mga estudyante lang daw, wala pa masyadong ganoon kalaking budget, kaya sa hard drive lang siya. So yan, kasi naglolo ko na yung niya, paikot-ikot na lang siya. Tanggalin natin yung kanyang, detach muna natin yung battery. Okay, then linisan lang natin to, brushan lang natin. Dapat may malasakit tayo sa kapwa. Okay. Sayang di siya supported ng ng NGFF or NVMe. Meron pa naman akong isang extra dyan sana, pero yan, pumili siya hard drive lang muna. The hard drive replacement, good for office lang daw. Meron din akong extra dito, 500 GB. 500 GB lang din yung extra natin. So yun ang ilalagay natin mga kaibigan. So nag-lights off lang muna ako mga kaibigan. Kasalukuyan na po tayo nag-install ng operating system para sa laptop na to. Hintayin lang natin na matapos. Kung gusto niyo matutunan kung paano mag-reformat mag-install ng OS, mahaba-habang proseso din kasi yon, pero madali lang siyang matutunan, no? Paggawa ng bootable device at pag-install ng operating system. Link will be on the description below para matutunan nyo rin, no? So hintayin lang natin na matapos to. So kaya na mga kaibigan, installed na yung kanyang operating system. And yun nga, naka 2 GB RAM lang kasi to, pero mas ginusto na lang ni client yung HDD. Total pang office lang naman daw. Okay na rin, no? Kung hindi naman pang mabigatang software, lalo't magka-college daw or merong mga senior high school na siyang anak. Okay? So hanggang dito lang muna mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe.